Kung gusto mo ng matibay na running shoes, new Adidas Fashion mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Kung nais ng Los Angeles Lakers na maging isang contender sa NBA ngayong season, kakailanganin nila ang isang malaking taon mula sa All-Star big man na si Anthony Davis. Habang si LeBron James ang maaaring ituring na pinakamahusay na player ng team, si Davis ang pinakapangunahing bahagi dahil kailangan niyang maglaro sa mataas na antas. Sa papalapit na pagbubukas ng season, isa sa mga responsibilidad na ibinigay ng Lakers kay Davis ay ang pagiging mas mahusay na 3-point shooter. Sa buong preseason, mas binigyang diin ni Davis ang pag-shoot mula sa 3-point line na nakita sa kanyang performance sa panalo ng Lakers laban sa Phoenix Suns noong Huwebes. Sa isang media availability session pagkatapos ng ensayo nitong linggo, ibinahagi ni Davis na ang coaching staff ng Lakers at ang kanyang mga teammates ay patuloy na hinihikayat siyang mag-shoot ng mas maraming 3-pointers ngayong season. I shoot a lot of them in practice. At the end of one practice, JJ Redick was in front of the group. He said, "You shoot them in practice but we need you to shoot them in the games." After I shot 9 in Phoenix, he said it again, sabi ni Davis. "He's constantly on me and not just him, D'Lo, AR, Bron, everybody. They tell me to shoot more, I'm gonna let it fly. I might shoot 15 this season." Bilang bahagi ng plano ni JJ Redick, nais ng Lakers na mag-shoot ng mas maraming 3-point shots ngayong season ayon kay Edwin Garcia ng Silver Screen and Roll. Sa kaso ni Davis, ang pinakamarami niyang na-take na 3-point attempts ay noong unang season niya sa Lakers kung saan kumuha siya ng 3.5 attempts per game. Noong nakaraang season, si Davis ay nag-take lamang ng 1.4 attempts per game at may 27.1% shooting mula sa 3-point line. Ang kanyang career average sa 3-point shooting ay 29.7%. Malinaw na nais ng Lakers na mas mataas ang numerong ito. Bagaman malamang na hindi siya mag-shoot ng 15 3-pointers kada laro gaya ng kanyang biro, mas malamang na nasa 4 hanggang 6 na range ang kanyang mga shots mula sa labas. Kahit na may reputasyon si Davis na madalas magka-injury, naglaro siya ng 76 games noong nakaraang season, ang pinakamataas niya sa Lakers. Maganda ang ipinakita niya sa preseason at magiging mahalaga ang kanyang kontribusyon sa team. Nung nakaraang taon, si Davis ay nag-average ng 24.7 points, 12.6 rebounds, 3.5 assists, 1.2 steals, and 2.3 blocked shots, na may shooting splits na 55.6% mula sa field, 27.1% mula sa 3-point line, at 81.6% mula sa free throw line. Nagmula din si Davis sa isang matagumpay na summer kung saan siya ay naging mahalagang bahagi ng pagkuha ng Team USA ng gintong medalya sa Olympics. Ngayong papalapit na ang season opener, nais ni Davis na ipagpatuloy ang kanyang agresibong laro. Basta maging agresibo sa bawat pagkakataon sa court, maging dominante sa bawat laro, gawin lang ang trabaho ko. Gagawin ko ang parte ko para matulungan ang team na to na makamit ang dapat naming makamit, sabi ni Davis. Kahit na ito ay pagharap sa kalaban sa depensa, pagtanggap ng role sa opensa, pagiging leader ng team na ito, pagbuhat sa amin sa mga laro, playoffs, kahit ano pa ang kinakailangan. Maaasahan namin ang aming mga individual na laro, pero malinaw na ito'y sama-samang pagsisikap sa kung ano ang gusto naming buuin. Para sa akin, personal kong responsibilidad na masiguro na mas magiging mahusay ako kaysa noong nakaraang taon. Magbubukas ang Lakers sa kanilang 2024-25 season sa home court sa Oktubre 22 laban sa Minnesota Timberwolves. Sa ibang balita naman, tinugunan ng Warriors ang isa sa kanilang pinakamahalagang issue sa off-season sa pamamagitan ng pagkakasundo sa isang 3 taong kontrata para kay Moses Moody nitong linggo ng gabi. Ang transaksyon ay unang iniulat ni Shams Charania ng ESPN sa pamamagitan ng ahente ni Moody na si Rich Paul ng Clutch Sports. Ang guard ng Warriors na si Moses Moody ay pumayag sa isang 3-year $39 million na extension ng rookie contract. Ayon kay Rich Paul, CEO ng Clutch Sports sa ESPN, si Moody ay naging isang mahalaga at maaasahang bahagi ng rotation para kay Steve Kerr at sa Warriors. Sa pagbibigay kay Moody ng bagong kontrata, tiniyak ng Golden State na mapapanatili nila ang isa sa kanilang pangunahing rotation players. Kung hindi nabigyan si Moody ng extension bago ang Lunes, siya sana ay magiging isang restricted free agent sa pagtatapos ng 2024-25 NBA season. Si Moody na number 14 overall pick sa
2021 NBA Draft ay nagmula rin sa isa sa kanyang pinakamahusay na season sa liga at inaasahang magiging mahalagang bahagi ng rotation ni Coach Steve Kerr sa paparating na campaign. Halos lahat ng kanyang stats ay patuloy na tumataas sa bawat isa sa kanyang 3 season bilang profesional at nagbigay siya ng magandang spark mula sa bench para sa Warriors. Nakipag-usap si Warriors coach Steve Kerr sa mga reporters sa Chase Center nitong linggo bago lumabas ang balita tungkol sa extension ni Moody at sinabi niyang umaasa siya na parehong si Moody at ang kasamahan nitong si Jonathan Kuminga na eligible din sa extension ay makakakuha ng mga kasunduan. Gustong-gusto kong pumirma ng extension ang dalawang ito pero naiintindihan ko rin na kailangan nilang timbangin ang mga benepisyo at disbentahe, sabi ni Kerr nitong linggo. Gusto kong manatili sila dito ng pangmatagalan dahil parehong maganda silang i-coach at patuloy silang bumubuti. Subalit nananatiling hindi pa natutugunan ang sitwasyon kay Kuminga. Tulad ni Moody, si Kuminga ay papalapit na sa pagtatapos ng kanyang rookie contract at maaari rin siyang maging isang restricted free agent kung hindi siya makakatanggap ng extension o bagong deal bago ang Lunes. Si Kuminga ay nakalinya para sa isang contract extension mula pa nung nakaraang season nang magtala siya ng career highs na 16.1 points, 3.6 rebounds and 2.2 assists. Isang mahusay na atleta na kayang magdomina kapag pinili niyang mag-drive patungo sa basket. Sinusubukan ni Kuminga na balansehin ang kanyang laro at hinihikayat siya ni Kerr at ng kanyang mga assistant na mag-shoot ng mas maraming jumpers. Bilang isang coach, kapag nakikita kong pumipirma ang mga player ng mga kontratang nagpapabago ng buhay, napakasarap sa pakiramdam, sabi ni Kerr. Isang malaking bahagi ng trabaho ay tulungan ang mga ito na maging pinakamahusay na player na kaya nila at matulungan sila na masuportahan ang kanilang mga pamilya. Umaasa akong makumpleto ang kontrata para sa kanilang dalawa. Speaking of Warriors, isa sa pinakamalaking karagdagan sa Denver Nuggets ngayong season ay ang dating Golden State Warriors free agent na si Dario Saric. Si Saric ay isang 12-year NBA veteran na kamakailan ay naglaro para sa Warriors kung saan nagtala siya ng average na 8 points, 4.4 rebounds and 2.3 assists. Excited ang mga fans ng Nuggets na makita kung paano sasama ang estilo ng laro ni Saric sa sistema ng Denver at isa sa mga pinaka-enthusiastic sa kanyang pagdating ay ang kanyang bagong teammate na si Aaron Gordon. Sobrang excited ako na makasama si Dario, napakahusay niyang player, napaka-versatile at maraming nagagawa sa court, sabi ni Gordon sa isang press conference. Kaya niyang magpasa, mag-shoot, mag-score, magdepensa at maglaro ng malaki o maliit. Isa siyang malaking kontribusyon sa team na ito. Kung may isang bagay na kayang ipangako ni Gordon tungkol kay Saric, ito ay ang kanyang malaking epekto sa team. Sa tingin ko, hindi nyo pa lubos na nauunawaan kung gaano kalaking epekto ang maidudulot niya sa team na ito, dagdag ni Gordon. Makikita nyo na tataas ang kanyang playing time habang tumatagal ang season. Marami pa ring katanungan tungkol sa kung ano ang magiging hitsura ng Denver Nuggets ngayong season. Ang team ay nagdagdag ng isang malaking X-factor sa katauhan ni Russell Westbrook na wala ang isang mahalagang bahagi sa pagkawala ni KCP at magkakaroon ng ilang pagkakaiba kumpara sa nakaraang season. Si Saric ay magde-debut sa regular season ng Denver Nuggets sa Huwebes, Oktubre 24. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Please do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.